Ako si Amihan Reyes, 24 taong gulang. Noong nakaraang Abril, nagpadala ako ng isang litrato sa group chat ng pamilya namin. Litrato ng 7 taong gulang kong anak. Maputla pa sa una na hinihigaan niya, ilang oras matapos ang kanyang open heart surgery. Sa ibaba ng litrato, nag-type ako. Gusto niya kayong makita. Naunang sumagot ang kuya ko. Abala ako. Ikaw na. Bahala diyan. Tapos ang mama ko. 14 na tao ang nasa usapang yon. Wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Sumagot ako. Ayos lang. Ibinaba ko ang telepono ko nang nakataob sa kumot niya. Lumabas ako at umiyak sa emergency exit ng ospital kung saan hindi ako maririnig ng anak ko. 3 buwan ang lumipas, 10:00 ng gabi sa isang Martes ng Hulyo, sabay na nabitawan ng mama at kuya ko ang kanilang mga telepono sa dalawang magkaibang kwarto, sa dalawang magkaibang dulo ng syudad. Bago ko sabihin sa inyo kung ano ang nasa balita noong gabing iyon, kailangan niyo munang malaman kung ano ang ginagawa ng pamilya ko gamit ang puso ng anak ko habang mag-isa akong nakaupo sa ospital na yon. Dahil ang dalawang mensaheng yon ay hindi pa ang pinakamalala. Maligayang pagdating sa kwento ng kalmado't tahimik, kung saan ang mga taong tahimik ay nasasabi rin sa wakas ang mga bagay na inabot ng taon bago mabigkas, at kung saan natututunan ng mga pamilya kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging nandiyaan. Kung ang mga kwentong ganito ay dumarating sa iyo sa tamang oras, mag-iwan ng komento sa ibaba at huwag kalimutang sumubaybay. Ngayon, ibabalik ko kayo sa buwan ng Pebrero, nang ang isang simpleng karaniwang pagsusuri ay nauwi sa tahimik na pagsara ng pinto ng isang espesyalista sa puso. Ilang kaalaman lang para maintindihan niyo ang kwento. Isa akong accountant sa isang maliit na kumpanya dito sa San Fernando, Pampanga. Trabaho kong balansehin ang accounting books ng ibang tao, kaya alam na alam ko kung ano ang itsura ng kasinungalingan sa isang financial statement. Umuupa ako ng isang maliit na bahay na may 2 kwarto sa bayan kasama ang anak kong si Mutya. 7 taong gulang siya, tahimik pero palabiro. At madalas niyang idrawing ang pamilya namin gamit ang Crayola, karapat dapat man sila o hindi. Ipinanganak siyang may butas sa puso na inoperahan ng mga doktor noong sanggol pa siya. Ang tawag niya sa peklat sa gitna ng dibdib niya ay siper. Sinasabi niya, yun na parang bahagi ng isang jacket. Ang mama ko, si Luningning, ay nakatira mga 20 minuto mula sa amin sa isang subdivision, sa bahay kung saan kami lumaki yung bahay, na may watawat sa labas at may nakasabit na kalendaryo ng parokya sa tabi ng altar. Ang kuya kong si Bayani ay 38, isang real estate agent sa Metro Manila, at nakangiti sa mga dumadaang sasakyan mula sa isang malaking billboard sa NLEX. Maganda sa litrato ang mga ngiti niya. 9 na taon na ang nakakalipas nang mamatay ang tatay namin. Nasa lahi namin ang sakit sa puso. At nasa lahi rin namin ang paraan ng pagharap dito iyon, ay ang siguraduhing nakikita ng mga kapitbahay na maayos namin itong hinaharap. Tinaguyod ko ang sarili ko sa trabahong ito simula noong Dasaluna baby ako. Nagbayad ng sarili kong matrikula habang nag-aaral sa gabi at maaga kong natutunan na sa bahay namin, ang pagmamahal ay isang utang na binabayaran sa pamamagitan ng hindi paghingi ng tulong. Ako ang anak na babae na tagasalo ng problema. Si Bayani ang anak na lalaki na taga-anunsyo ng tagumpay. Ang mama ko ang nagmamanihobra ng balanse ng dalawa. Sa loob ng 34 na taon, ganoon ang naging sistema. Kadalasan dahil sa tuwing nasasaktan ako nito, sinasabi ko ang nag-iisang salitang itinuro sa akin na sabihin, ayos lang po. Pagdating ng katapusan ng Pebrero, ang sistemang iyon at parehong puso sa pamilyang ito, ang totoo, at ang nakapinta ay susubukin. Sa huling linggo ng Pebrero, dinala ko si Mutya sa karaniwang pagsusuri sa puso niya. Routine lang, yung tipong uupo ka sa silid-hintayan na may hawak na babasahin na hindi mo naman binabasa. Pero sa pagkakataong ito, masyadong tumagal ang ultrasound sa puso. Tumigil sa pakikipagkwentuhan ang tekniko, at pumasok si Dr. Di Makulangan sa katahimik na isinara ang pinto. Naramdaman ko ang kaba hanggang sa buto ko. Ang balbula na inayos nila noong sanggol pa si Mutya ay mabilis na bumibigay kaysa sa inaasahan. Gumamit siya ng mga kalmadong salita, pagbalik ng dugo, paglaki, panahon ng operasyon, at tapos, isang pangungusap
na walang halong pagiging kalmado. Hindi na raw kami dapat maghintay lagpas ng tag-init. Bukas na operasyon sa puso. Kailangang ayusin ang balbula sa Philippine Heart Center sa lungsod Quezon. Mga 1.5 oras ang biyahe papuntang timog sa loob ng susunod na 6 hanggang 8 linggo. Ginawa ko ang lagi kong ginagawa kapag gumuguho ang mundo ko. Gumawa ako ng listahan. Tumawag ako sa aming HMO mula sa paradahan at naghintay sa linya ng sapat na tagal para masaulo ang hold music. Nagtanong ako tungkol sa out-of-pocket maximum, bawas sa PhilHealth, at mga pwedeng tuluyan malapit sa ospital. Tapos, dahil mas matimbang ang nakasanayan kaysa sa lohika, tinawagan ko ang mama ko. Sinabi ko sa kanya na kailangang buksan ang dibdib ng apo niya para mabuhay. May katahimikan sa kabilang linya. Naririnig ko ang tunog ng orasan sa kusina na kinalakihan ko. Ang unang tanong ng mama ko ay hindi kung takot ba si Mucha, o kung takot ba ako, o kung ano ang tsansa niya sa operasyon. Ang unang tanong niya ay, nasabi mo na ba sa iba? Tandang-tanda ko na tiningnan ko ang sarili kong refleksyon sa salamin ng kotse at hindi ko naintindihan ang tanong niya. Naintindihan ko rin ito pagkalipas ng 48 oras. Dahil pagdating ng katapusan ng linggo, nang wala man lang ni isang tawag sa akin, ang mukha ng anak ko ang litrato niya sa eskwela na bungi. Suot ang kanyang damit pang simba, ay nasa internet na, at nanghihingi ng pera sa mga estranghero. Ang pangalan ng kampanya ay Puso para kay Mutya. Ginawa ito ni Bayani noong Biyernes ng gabi, at pagdating ng Sabado ng umaga, nandun na ang litrato ng anak ko, isang mahabang paskil tungkol sa laban ng aming pamilya, at isang layuning halaga na maraming 2 milyong piso. Hindi siya nagtanong sa akin. Hindi man lang niya sinabi sa akin. Nalaman ko lang nang yakapin ako ng isang katrabaho sa silid kainan at sinabing nag-abuloy daw siya. Ibinahagi ito ng mama ko sa lahat ng Facebook groups na kasali siya na may kasamang caption na Prayer Warriors, kailangan po kayo ng aming mutya. Sa loob ng 1 linggo, kumalat ito ng mabilis, tulad ng madalas mangyari sa mga probinsya. Nag-ere pa ng nakakatuwang bahagi ang lokal na balita. At gusto kong isipin niyo ang eksena dahil mahalaga ito. Sa telebisyon, nakaupo si Bayani sa isang silya suot ang isang saleko na kulay ng pagtitiwala. Sa tabi niya ay si Mama, hawak ang nakakuwadro na litrato ni Mutya. Inimbitahan akong tumayo sa likod nila, bahagyang wala sa gitna, parang isang sabitan ng damit na pwedeng umiyak sa tamang hudyat. Tinanong ng tagapagbalita, isang kilalang broadcaster na si Tala Cabral, kung ano ang ibig sabihin ng suporta ng komunidad kay Bayani. Hinawakan niya ang dibdib niya at sinabing, pamilya ang lahat sa amin. Umakyat ang donasyon sa higit 2,000. Nang gabing iyon, magpapakatotoo ako sa inyo. May bahagi ko na nagpasalamat. Napakamahal ng operasyon, kahit may PhilHealth at siguro pa, at hindi ko kailanman iniral ang pride ko para tanggihan ang tulong. Pero bilang taga-tuos, may kutob ako, isang malamig na pakiramdam sa batok ko habang pinapanood ko ang pagdagsa ng mga donasyon sa isang kampanya kung saan lahat ng pera ay dumadaan sa iisang tao. Hindi sa ospital, hindi sa nanay ni Mutya. Ang tagapangasiwa na may solong kontrol sa pagkuha ng pera ay si Bayani Reyes, ang lalaking napakaabala para bumisita sa silid pagalingan. Gusto kong linawin ang isang bagay dahil alam ko kung paano madalas isalaysay ang mga ganitong kwento. Hindi ako umupo lang at nagtiwala sa proseso. Noong unang linggo ng Marso, nang humingi na ng down payment ang ospital, formal kong pinadalhan ng email si Bayani kasama ang resibo. Magalang ko siyang pinakiusapan na ilipat ang kampanya sa akin bilang legal na tagapag-alaga ni Mutya o ipadala ng direkta ang deposito sa tanggapan ng bayarin ng ospital. Binigyang kopya ang mama ko. Isinama ko pa ang mismong panuto ng website kung paano ilipat ang pondo sa pamilya ng benepisyaryo. Madali lang yon. 1 minuto lang. Tumawag si Bayani imbes na sumagot sa mensahe na matutuklasan kong isang kinagawian pala. Sabi niya, nasa isang kuwenta na raw ang pera, na may sinusunod na proseso at na kailangan kong magtiwala sa pamilya. Tapos, nagpadala nga siya ng pera, 100,000. Alam ko ang eksaktong halaga dahil iniabot niya ito sa akin sa isang paradahan bilang isang malaking tseke na pang-display tulad sa mga nananalo sa loto. Habang kinukuhanan kami ng litrato ng isang litratista
mula sa tanggapan niya sa real estate para sa pahina ng kampanya. Ang nakasulat sa paliwanag ay, "Unang tulong para sa ating matapang na bata." Napuno ng mga pusong reaksyon ang mga komento. Ito ang hindi ko magawa noon. At maniwala kayo, sinubukan ko. Ibinibigay ng website ang kontrol ng pondo sa tagapangasiwa. Wala akong laban sa batas noong oras na iyon maliban na lang kung kukuha ako ng abogado. Zungwin ko nay. Nying Lui, kote zung kukuha akong lawyer. At may anak akong nakatakda para sa bukas na operasyon sa puso. Sa loob ng 5 linggo, may trabahong hindi ko pwedeng bitawan at mga tipanan bago ang operasyon sa lungsod Quezon. Hindi ka pwedeng makipagdigma habang nag-iimpake ng bag para sa ospital. Kaya ginawa ko ang nag-iisang bagay na kaya kong gawin. Bumili ako ng isang kulay abong folder, walang disenyo, at sinimulan kong iprint ang lahat. Mga screenshots, petsa, yung litrato niya na nakangiti hawak ang tseke, ugali ng tagatuos. Magagamit ko to balang araw. Inilayo nila sa akin ang anak ko sakay ng higaan ng pasyente, eksaktong 7:06 ng umaga noong 14 ng Abril, nakasuot siya ng hairnet na may drawing na mga araw. At sinabihan niya ang anesthesiologist na mag-ingat sa zipper niya. Pinirmahan ko ang mga porma ng pahintulot gamit ang kamay na pinipilit kong hindi manginig. Tapos umupo ako sa silid-hintayan ng heart center sa loob ng 9 na oras at kabisado ko na ang disenyo ng baldosa sa sahig. 11 baldosa mula sa upuan ko hanggang sa makina ng kape. Nagpadala ako ng mensahe sa pangkatang usapan ng pamilya noong ipinasok na siya sa silid operahan. Thumbs up emoji mula sa isang pinsan. Walang sagot mula kay mama. Wala kay Bayani. Bandang tanghali. Isang nurse, si Nurse Bituin, na walang dahilan para alamin ang pangalan ko. Ang nagbigay sa akin ng timpladong kape na hindi ko naman hiningi at sinabing, walang sino man ang dapat magbilang ng baldosa ng mag-isa. Mas madalas kong isipin ang linyang yon kaysa sa halos lahat ng sinabi sa akin ng sarili kong pamilya. 4:10, binuksan ko ang telepono ko para mag-check ng balita mula sa silid operahan at napindot ko ang Facebook at doon ko nalaman kung nasaan ang pamilya ko. Ang puso para kay Mutya na malaking pagdiriwang. Isang bulwagan ng hotel sa Clark. May mga magagarang ilaw. Isang lona na paulit-ulit na nakaprint ang mukha ng anak ko. Ang mama ko na nakamahabang bestida at may suot na satin na banda na nakasulat, "Koponan ni Mutya." Si Bayani na nakatuksido sa entablado. Naipost ito habang nasa hapag-operahan pa ang anak ko. At ang nakasulat ay, "Ngayong gabi, ipinagdiriwang natin ang pag-asa." Nag-schedule sila ng salo-salo para sa kanya sa mismong araw ng operasyon niya. 2 oras ang layo mula sa ospital. Hindi sinabi sa akin. At hindi man lang sila pumunta. Tinanggap ko yon ng tahimik. Pinasan ko na parang basag na tadyang mababaw na paghinga, walang bigla ang galaw. Tapos bumukas ang dobleng pinto. At lumabas si doktor. Di makulangan suot pa ang takip sa ulo niya. Tumigil ang pag-ikot ng mundo dahil sasabihin sa akin ng mukha niya kung may anak pa ba ako. Ligtas siya. Naging maayos ang operasyon, maganda ang vital signs, at sinabi ni Dr. Di Makulangan ang salitang matagumpay habang mahigpit kong hawak ang braso niya na parang taong malulunod. Pinapasok nila ako sa pediatric ICU ng gabing iyon. Kung hindi niyo pa nakikita ang anak niyo matapos ang operasyon sa puso, ililihim ko na lang ang detalye. Kasing putla siya ng kumot, mas maraming kawad kaysa sa tela. Pero bandang 8:30, nagkamalay siya. Hinanap ang mukha ko at itinanong ang bagay na inipon niya habang may pampatulog. "Pumunta ba si Lola?" Sabi ko. "Alam ni Lola, naligtas ka." Tumango si Mutya, seryoso ang mukha at sinabing, "Sabihin mo sa kanya, nandito pa rin yung zipper ko." Kaya kumuha ako ng isang litrato. Ang anak ko, maputla, maliit, at buhay, nakataas ng bahagya ang hinlalaki. At pinadala ko ito sa pangkatang palitan ng mensahe ng pamilya. 14 na tao, buong angkan ng mga Reyes. Nagtipa ako, tapos na siya. Ang pagdiriwang na napanood ko sa direktang pag-ere ay malamang nasa matamis na panghimagas na. Sumagot si Bayani sa loob ng 1 minuto.
Abala ako. Ikaw na bahala dyan. Dumating ang sagot ni Mama, habang nakatitig pa rin ako sa mensahe ng kuya ko. Buhay naman siya. Huwag mo na siyang gawin na problema namin. Nakatayo ako sa silid na iyon, naririnig ang tunog ng mga makina na patunay na tumitibok ang puso ng anak ko. At binasa ko ang dalawang pangungusap, na yun siguro mga 30 beses. 12 ibang tao ang nakakita noon. 12 tao na nagbahagi ng paghingi ng pondo, nagsuot ng banda, gumamit ng tanda. Wala man lang nagtipa kahit isang tuldok. Kinaisa-isa ko sa isip ko ang bawat pangalan sa katahimikang iyon. Tapos ginawa ko kung ano ang itinuro sa akin sa loob ng 34 na taon. Nagtipa ako ng ayos lang. Tinago ko ang telepono ko, naglakad papunta sa labasang pang-emerhensiya sa dulo ng pasilyo at umiyak na nakakagat sa kamao ko para hindi makarating ang tunog sa kwarto niya. Ayos lang. Ang buong buhay ko sa dalawang salita. Gusto kong tandaan niyo yan. Dahil sa susunod na sabihin ko yan, nang malakas, may nakatutok ng kamera. Umuwi kami makalipas ang 5 araw. Sumalubong sa amin ang mga bayarin na dumagsa habang wala kami. Ang mga ospital ay naniningil na parang bagyo. Kahit may PhilHealth at magandang siguro, may limitasyon din ito. At mabilis naming naubos yon. Isama pa ang gasolina, toll fee, paradahan, ang pwedeng tuluyan sa lungsod Quezon, at ang 2 linggong leave without pay para bantayan siya. Base sa maingat kong ginawang listahan, umabot sa asil 950,000 ang gastusin namin. Samantala, ang kabuuan ng puso para kay Mutya, na kampanya na pwedeng makita ng kahit sino sa internet, ay nasa elebang biong 600,000 na. Tagatuos ako. Hindi ko kailangan ng panuos para maramdaman ang layo ng 2 numerong yan. Kaya sumulat ulit ako kay Bayani. Formal sa pagkakataong ito, kalakip ang breakdown of expenses, humihingi ng paglalabas ng pondo para mabayaran ang aktwal na gastusin sa ospital ni Mutya. 3 araw na katahimikan, tapos pumasok ang isang paglipat ng pera sa bangko, 150,000. May paalala na nakasulat. Huli, tinawagan ko siya, at sa wakas, sumagot siya. Nagpasya raw ang pamilyang tila hindi na ako kabilang, na ang natitirang pondo ay poprotektahan at imamanage ng maayos para sa isang bagay na mas malaki kaysa sa isang bayarin sa ospital. May itinatayo kami para sa kanya, amihan, sabi niya. Ito ang pinakamabuti para sa lahat. Tinanong ko siya kung ano ba ang mas malaki pa kaysa sa aktwal na bata na binayaran ng mga estranghero. Sinabi niya ang isang salita na gusto kong tandaan niyo. Sabi niya, pundasyon. Tapos, binabana niya dahil may pulong daw siya sa kliyente. Kung naranasan niyo nang maupo mag-isa sa silid-hintayan ng ospital habang nagpapadala ng panalangin at pag-alala ang pamilya mo mula sa isang salo-salo, itipa ang salitang mag-isa sa mga komento. Binabasa ko lahat yon. At alam ko na hindi lang ako ang tahimik sa ganitong klaseng pamilya na nanonood ngayon. At sumubaybay kayo. Dahil ang natuklasan ko tungkol sa pundasyon na yon ay ang parteng walang gustong maniwala. Inabot ako ng 11 araw para matuklasan kung ano ang itinayo ng kuya ko gamit ang pangalan ng anak ko. May logo ito. May kuwenta sa bangko. Mayroon itong lahat. Maliban sa kanya, ang Pundasyong Mutya Reyes. Natuklasan ko ito kung paano nadidiskubre ang karamihan sa mga sikreto ng pamilya ngayon sa pamamagitan ng website ng DTI at SEC. Rehistrado noong unang bahagi ng Mayo. Direktor, Bayani Reyes. Ingat yaman. Luningning Reyes. Layunin. Suportahan ang mga pamilyang humaharap sa mga problema sa puso ng bata. Isang napakagandang pangungusap. Tungkol sa pagtulong. Maliban doon sa iisang tinulungan sana, mayroon na itong website na may donate button at litrato ni Mutya na kailanman ay hindi ko pinayagan kuha pa noong Easter Sunday, 2 taon na ang nakakalipas. May anunsyo na rin para sa 2 taunang puso para kay Mutya na pagdiriwang, na isang matapang na paggamit ng salitang taunan para sa isang organisasyong mas bata pa sa mga halaman sa paso ko. Tapos, may nadiskubre ako na wala sa internet. Nakita ko to habang nakatigil sa pulang ilaw sa MacArthur Highway, pauwi mula sa check-up ni Mutya. Isang hintayan ng sasakyan na may litrato ng anak ko, katabi ng logo ng pundasyon. At katabi nito, bahagyang maliit pero pansinin,
ang logo at pagpapakilala ng tatak ng tanggapan ng real estate ni Bayani. Parehong estilo ng titik, parehong kulay, magkatugma. Ang anak ko ay naging isang kagamitan sa pagbebenta na may peklat sa dibdib. Mula sa likurang upuan, tumingin si Mutya sa labas ng bintana, nakita ang sarili niya, at nagtanong sa inosenteng boses niya. Ma, bakit ako nasa upuan? Sabi ko. May mga taong naglalagay ng litrato para makita ng lahat. Inisip niya yon saglit. Tapos sinabing, wala namang nagtanong sa akin eh. 7 taong gulang. Wala namang nagtanong sa akin. Mula sa bibig ng isang inosente. Buo na ang kaso. Nagmaneho ako pa uwi. Mahigpit ang hawak sa manibela. At nangangawit ang panga. Nang gabing iyon, binuksan ko ang kulay abong folder. At gumawa ng bagong pahina. Sinulatan ko ito ng malalaking letra. Ang pundasyon. Napagdesisyonan kong harapin ito na parang matanda sa hapagkainan kasama ang taong namamahala. Nagpapatanghalian pa rin tuwing linggo ang mama ko sa bahay na kinalakihan namin. May kaldereta, nakatuping mga serbilyeta, at nagdadasal bago kumain. Hinintay kong maligpit ang mga plato. Saka ko siya mahinahong tinanong kung bakit may pundasyon na nakapangalan sa anak ko nang wala man lang kaming pahintulot at kung saan napunta ang 5 milyon. 6 million ang disan. Hindi natinag ang mama ko. Kailanman ay hindi siya natinag sa harap ko. Dati akala ko, lakas yon. Pinagpagan niya ang mantel gamit ang palad niya. Tulad ng ginagawa niya kapag nagpapasya siya kung ano ang nararapat mong marinig at sinabi niya, maupo ka, amihan. Nakaupo na ako, isa yung pamamaraan. Tapos ibinigay niya sa akin ang pinakamalapit sa isang prinsipyo na narinig ko sa kanya. Pangalan ang bumubuhay sa pamilyang to. Sabi niya, walang iniwan ang tatay mo sa akin. Walang SSS, walang pensiyon na sapat para ipalibing siya. Binuhay ko kayong dalawa gamit ang pangalang yan. Hindi ako hihingi ng tawad sa pagpapanatiling matatag nito. Sinabi ko na ang bayarin sa ospital ng isang bata ay hindi banta sa pangalan ng kahit na sino. Tiningnan niya ako na parang isang estudyanteng mabagal makaintindi. Sabi niya, pinoprotektahan daw ng pundasyon ng pera, na naiintindihan ni Bayani ang paningin ng publiko, at mas nagbibigay raw ang mga tao sa isang bagay na permanente, hindi sa isang masamang taon ng isang bata. Isang masamang taon ng isang bata. Iyon ang tingin niya sa operasyon sa puso ng anak ko nakatala sa ilalim ng pagpapakilala ng tatak. Tapos lumapit siya at binitiwan ang pinaka nakakakilabot na pangungusap sa buong gabi, malumanay na parang nagbibigay ng payo. Huwag kang pipirma ng kahit ano nang hindi ko nakikita. Parang ako pa ang nanloloko sa pamilyang ito at hindi sila. Dito na naging pambihirang kakayahan ang pagiging nakakabagot. Gabi-gabi noong linggong iyon, matapos makatulog ni Mutya, umupo ako sa mesa sa kusina. May kape, katabi ang kulay abong folder, at ginawa ko kung ano ang ginagawa ko para sa mga kliyente ko, 40 oras sa isang linggo. Tinugma ko ang mga kopya ng nasa screen ng halaga ng kampanya kada petsa. Bawat pampublikong paskil kung saan inianunsyo ni Bayani o ni Mama ang halaga, ang malaking tseke na pang-display, ang 2 deposito sa akin yung Ali 100,000 at yung Ali 150,000 na may paalala na huli laban sa Ali 550,000 na listahan ng aktwal na nagastos ng pamilya namin sa operasyon. Petsa, halaga, saan nanggaling, mga kulang. Ang mga numero ay tapat. Kailangan mo lang silang ihanay at hayaan silang magsalita. At ang numerong pinakamalakas magsalita ay hindi man lang sa akin. Sa sumunod na check-up ni Mutya sa Heart Center, kinausap kami ng medical social worker ng ospital, si Mrs. Magtibay. Nasa kalagitnaan ng 40 siya. Mainit makitungo, pero alam mong marami nang nakita. Tinutulungan niya ako sa mga papeles para sa PhilHealth nang mabanggit niya, maingat. Tulad ng mga propesyonal na nagbabanggit ng mga bagay na hindi naman dapat nila pinapakialaman, na may pondo ng tulong sa pamilya ang unit para sa puso. Tapos sabi niya, alam mo, wala kaming natanggap mula sa programa ng pamilya niyo. Tinanong ko kung anong ibig niyang sabihin. Pinili niya ang mga salita niya ng maingat. Sa malaking pagdiriwang, yung ginanap habang inooperahan ang anak ko.
May isang anunsyo, isang pangako, isang malaking halaga. Idineklara sa entablado para sa ospital na ito sa ngalan ni Mutya. Napanood pa mismo ni Gnang. Magtibay ang maikling video. Ipinasa ito ng isang katrabaho niya sa opisina at sa mga linggong lumipas, nakatanggap ang tanggapan ng paglago ng eksaktong katulad ng natanggap ko sa silid na yon. Wala. Nagmaneho ako pauwi ng 1 oras at kalahati habang paulit-ulit ang tanong na sumasabay sa paggalaw ng pamunas ng salamin ng sasakyan. Nasa pahina pa rin ng pundasyon ang video. 41 segundo ng kuya ko sa entablado. May ilaw, nakatuksido, nakangiti, habang ang mukha ng anak ko ay nakaprint sa lona sa likod niya na parang palamuti sa pader. Itinaas niya ang baso ng alak niya at inianunsyo na ipinagmamalaki ng puso para kay Mutya na mangako ng E1 million to 1,005,000 sa unit para sa puso ng mga bata. Sa ngalan ni Mutya, tumayo ang lahat sa bulwagan at nagpalakpakan. Ang mama ko, suot ang banda niya, ay inilagay ang kamay sa dibdib niya na parang tumatanggap ng medalya. 400 tao ang pumalakpak sa perang hindi kailanman dumating sa ospital. Hindi noong buwang iyon. Hindi sa susunod. Kahit kailan. 2 beses kong kinumpirma kay Geneng. Magtibay ng pormal. Dahil natutunan ng isang taga-tuos na tiyakin bago magbigay ng konklusyon. Ang ospital na nagbukas ng dibdib ng anak ko at nanahin ito pabalik ay ginamit bilang prop sa entablado at ang palakpak ay naging mga likes and shares sa nakangiting mukha ni Bayani habang ang tseke ay nanatiling imahinasyon lang. Nakaupo ako habang nakabukas ang folder sa bagong pahina at may napagtanto ako na nagpabago sa lahat. Hanggang sa gabing iyon, hinayaan kong isipin na ang pamilya ko ay puro lang porma, uhaw sa atensyon, walang pakialam sa krisis, pero hindi mapanganib. Kahit ang mga taong pasikat ay nagbabayad ng pangako. Ang pagpapasikat ang punto, pero kailangang totoo ang pera. Iba ito. Ang pag-anunsyo ng donasyon sa ospital at ang pagbulsa ng papuri ng hindi nagbibigay ay hindi lang pagpapasikat. Ito ay pagnanakaw na may tugtog. At kung ang pinakamaingay at pinakapublikong pangako nila ay peke, ibig sabihin ang mga nakalaan na pondo, ang protektadong pera, ang buong 5.6 milyon, bukod sa ibinigay sa aking maliit na porsyento, ay nakalaan lang para sa kanila. Ang tanong ay hindi na kung, kundi, magkano, at para saan. Sinubukan ko muna ang formal at maayos na paraan. Noong kalagitnaan ng Hunyo, nagpadala ako ng formal na sulat totoong papel, idinaan sa LBC kay Bayani bilang tagapangasiwa at kay Mama bilang ingatyaman. Humihingi ako ng buong pagtutuos ng lahat ng pondong nalikom sa pangalan ng anak ko bilang ina at legal na tagapag-alaga niya. Makatwiran, dokumentado, magalang. Ang bumalik sa akin ay isang patawag. Pagpupulong ng pamilya daw, sabi ni Mama. Pero iba ang sinasabi ng lamesa. Pagpasok ko sa silid kainan nila, walang mga plato. Nandoon lang si Bayani, ang asawa niyang si Dalisay na nakayuko lang sa kamay niya, si Mama sa kabisera, at isang kayumangging sobre sa tapat ng bakanting upuan na para sa akin. Umupo ako, sabi ni Mama. Nag-aalala raw sila sa akin. Ginamit ni Bayani ang salitang walang utang na loob habang mukhang lungkot na isa ring kakayahan sa real estate. Nakaplano na ang kwento bago pa ako dumating. Masyado raw akong pagod ang isip. Masyado raw akong nakatutok sa pera. Hindi raw ako, sa mismong salita ni Mama, nakakapag-isip ng maayos simula noong operasyon. Tapos, inilabas ang laman ng folder. Isang pahayag sa media, ginawa ng abogado, na nagbibigay sa Pundasyong Mutya Reyes ng panghabambuhay na karapatan sa pangalan, imahe at kwentong medikal ng anak ko. Panghabambuhay. Ang peklat niya, ang kwento niya, ang mukha niya sa mga hintayan ng sasakyan sa labas, kapalit ng tiningnan ko ng 2 beses. Wala, pirmahan mo na yan, sabi ni Mama, para matapos na ang gulong to. At ito ang parteng hindi ko ipinagmamalaki, pero karapat dapat niyong marinig ang totoo. Kinuha ko ang ballpen. 34 na taong pagsasanay ang umabot sa kamay ko. Ang 2 lumang salita ay nasa bibig ko na, kasing init ng tubig sa baso. Ayos lang. Ayos lang. At tapos,
Isinusumpa ko sa inyo, narinig ko ang boses ng 7 taong gulang na nagsasabing, wala namang nagtanong sa akin eh. Ibinaba ko ang ballpen. Nag-vibrate ang telepono ko, isang numero mula sa lungsod Quezon. Tumayo ako mula sa mesang iyon nang hindi pumipirma, nilagpasan ko ang boses ng mama ko, at sinagot ang tawag sa labas ng bahay na kinalakihan ko. Tungkol ito sa schedule. Lumabas na ang resulta ng kasunod na ultrasound ni Mucha at gusto kaming makita ni Dr. Dimakulangan. 2 araw ang lumipas sa heart center. Ipinakita niya sa akin ang mga litrato. Matagumpay pa rin. Pero may naiwang paninikip kung saan gumalaw ang mga doktor at hindi ito bumubuti ng kusa. Ang plano ay isang catheter procedure sa unang linggo ng Enero. Hindi na bukas na operasyon, inulit-ulit niya. Isang tubo lang na idadaan sa ugat, gagamitan ng lobo, 1 o 2 gabi sa ospital. Karaniwan lang para sa kanila. Pero anak ko pa rin yon, puso niya pa rin yon, at silid operahan pa rin na may pangalan niya. At nang iabot sa akin ng tagapag-ugnay ng bayarin ang tantiya, 460,000 nala na kailangang bayaran bilang deposito dahil bumalik sa simula ang limitasyon ng aming seguro at bawas na ang PhilHealth. Naintindihan ko na ang kwentong ito ay hindi na tungkol sa nakaraan. Ito ay kwento na may huling araw ng pagbabayad. Nang gabing yon, nakaupo ako sa mesa ko sa kusina ng matagal. Tulog na si Mutya sa kwarto, yakap ang stuffed toy na kuneho niya, kasama ang peklat niya at ang buo at tahimik niyang puso. Sa mesa, nandoon ang folder. Makapal na ngayon. 3 pulgadang dami ng mga kopya ng screen, mga pahayag, at ang maingat kong pagtatasa. Binuo ko ito tulad ng paggawa mo ng kanlungan sa bagyo nang hindi inaamin na may hinihintay kang bagyo. Oras na para aminin. Kumuha ako ng itim na panulat at isinulat sa gilid ng folder sa malalaking letra. Mutya, lahat-lahat. Tapos binuksan ko ang computer ko, pumunta sa sentro ng tulong ng website ng paglikom ng pondo at hinanap ang forma na matagal ko nang pinagmamasdan. Ipagbigay alam ang maling paggamit ng pondo. Naglakip ako ng 30 pahina. Inilarawan ko ang pangako na hindi dumating. Ang huling 150,000. Ang pundasyon. Ang hintayan ng sasakyan. Binasa ko ng 2 beses tulad ng pagbasa ko sa lahat ng bagay. Tapos, pinindot ko ang ipadala. 48 oras pagkatapos noon, umilaw ang pangalan ng kuya ko sa telepono ko sa unang pagkakataon sa loob ng 1 buwan. Hindi na siya abala. Ginawa ng website ang ginagawa nila kapag kumpleto at malinis ang ebidensya. Pinigilan ang kampanya habang iniimbestigahan. Nahinto ang bawat pagkuha ng pondo. Nagkaroon ng kulay abong babala ang pampublikong pahina na nagsasabing sinusuri ang pondo na para sa isang lugar na tulad sa amin ay katumbas ng isang malaking paskilan. Tumawag si Bayani ng 11 beses sa isang hapon. Binilang ko dahil sanay na akong magbilang ng lahat. Hinayaan kong pumasok lahat sa mensaheng boses at pinakinggan ang pagkakasunod-sunod na parang bagyong dumadaan. Unang tawag. Ang boses ng kuya. Amihan, may hindi lang tayo na pagkaintindihan. Tawagan mo ko. Ika-4 na tawag, ang tagapagkasundo. Sa loob na lang ng pamilya to. Pag-usapan natin magkano kailangan mo. Ika-9 na tawag, ang biktima. Talagang gagawin mo to sa amin. Pagkatapos ng lahat. Tumingin ako sa paligid ng kusina ko para hanapin kung nasaan ang lahat. Ang pangkatang usapan na tahimik nung inooperahan ng anak ko ay biglang naging maingay na parang palengke. Ang mga pinsan na hindi ko nakausap mula nung nasa ospital kami ay biglang may opinyon tungkol sa katapatan at utang na loob. At tapos, eksaktong 9:40 ng gabi, pumasok ang mensaheng boses ni Mama. Isa lang. Hindi siya nag-aaksaya ng tawag. Inilalatag niya. Kalmado ang boses niya, halos mabait, na siyang pinakamapanganib na tono niya. Amihan, hindi ko alam kung ano ang iniisip mong ginagawa mo, pero hindi mo sisirain ang pangalan ng pamilyang ito dahil lang sa pera. Tawagan mo ang kuya mo. Ayusin mo ang sinira mo. Umupo ako sa gilid ng kama at pinakinggan yon ng 3 beses. Sa pangatlong ulit, narinig ko sa wakas. Narinig ko kung ano ang naging totoo sa buong buhay ko. Hindi niya binanggit si Mutya, hindi sa mga mensahe noong Abril, hindi sa hapagkainan, hindi ngayon.
Hindi rin talaga mahalaga sa kanya ang pera. Mayroon lang iisang pasyente sa ospital ng mama ko, iisang puso na inialay niya ang buhay niya para patuloy na tumibok. Ang pangalan. Kinalinggo, ginamit na nila ang simbahan para magmalinis ng pangalan. Naipost noong linggo ng hapon mula sa account ng mama ko. Isinulat sa boses na ginagamit niya kapag nakikiramay sa patay. Hindi nito binanggit ang pangalan ko, ganyan siya kagaling. Nagsalita ito tungkol sa pagsubok na pinagdadaanan ng aming pamilya. Tungkol sa isang batang ina na dumaranas ng matinding hirap. Na ang sakit ay sinusubok hindi lang ang pasyente, kundi pati ang lahat. At tapos, ang linyang tatapos sa lahat. Ang pundasyon ay itinatag upang masiguro na ang bawat pisong bukal sa pusong ibinigay ninyo ay maprotektahan at mapamahalaan ng tama kahit ano pa mang bigat ang pinagdadaanan ng iisang tao. Poprotektahan laban sa akin. Ang nanay na natulog sa silya ng ospital ng 5 gabi ay pinalabas sa isang paskil ng isang mabait na manang sa parokya bilang isang baliw na babae kung saan kailangang ilayo ang pera. Umani ito ng daan-daang reaksyon bago maghapunan. Mga kamay na nagdadasal, mga puso, mga kumaring kilala ko pa mula pagkabata na nagbibigay ng komento ng pagpalain ka ng Diyos, luningning. Napakatibay mo para kargahin lahat ng yan. Sinagot niya ang bawat isa ng may halong pasasalamat, inaalagaan ang kanyang pananim. Pagsapit ng Lunes, kumalat na ito. Isang kliyente sa opisina ang maingat na nagtanong sa amo ko kung ayos lang ba ako. Dalawang nanay sa aralin sa paglangoy ni Mutya ang biglang tumahimik nang umupo ako sa upuan yung saktong katahimikan kapag ikaw ang pinag-uusapan bago ka dumating. Gusto kong aminin kung gaano ito kaepektibo. May mga dokumento ako. Siya, may buong simbahan. May mga numero ako. Siya, may 40 taon ng pamimigay ng ulam sa tamang kapitbahay tuwing may namamatay. Iyon ang kayamanan niya sa sistemang ginagalawan niya. Sabi ko sa sarili ko, hindi naman maaapektuhan ang mga bagay na mahalaga. Kilala ako ng trabaho ko. Mahal ako ng anak ko. Sa huli, mananalo ang ebidensya kaysa sa drama. Muntik ko nang paniwalaan. Tapos, noong Miyerkules ng umaga, may kumatok sa pinto namin at hindi yun kapitbahay. Magalang siya. Nasa kalagitnaan ng 30s. May sintas ng ID. Isang lisensyadong kawani ng DSWD. May tumawag daw, walang pangalan. Nagpapahayag ng pag-aalala tungkol sa isang batang may sakit at sa kapasidad ng ina na magbigay ng tamang pangangalaga. Obligasyon daw niyang imbestigahan. Pasensya na raw. Pwede ba siyang pumasok? Nakatayo ako sa pinto. Nakahawak sa hamba. At pilit na huminga na parang isang tagatuos. Tapos pinapasok ko siya. Dahil ang mga inosenteng may dalang folder ay nagpapapasok ng nag-iimbestiga. Nakita niya ang isang malinis na bahay. Nakita niya ang listahan ng oras ng pag-inom ng gamot na nakadikit sa ref. May petsa at pirma ko. Nakita niya ang kalendaryo na may marka ng mga tipanan sa doktor, punong imbakan ng pagkain, mga drawing ng bata na nakadikit sa pader. Mahinahon siyang nagtanong at nagsulat ng mga tala. At makalipas ang ilang linggo, may dadating na sulat na may salitang walang basehan at sa mata ng batas, tapos na ang issue. Pero ang sa mata ng batas ay hindi ang nag-iisang aklat kuwenta. Dahil si Mutya, na hindi pumasok noon dahil sinisipon, ay narinig ang maling 10 segundo ng usapan mula sa itaas ng hagdan. Matapos umalis ng kawani, nadatnan ko siyang nakaupo sa hagdan. Yakap ang kuneho niya. Itinanong niya sa akin, kukunin ba ako nung babae, ma? Hindi ko na isusulat kung ano ang naramdaman ko noong tinanong niya yon. Umupo ako sa baitang sa ibaba niya at sinabi sa kanya ang totoo gamit ang mga salitang maiintindihan ng isang 7 taong gulang, hindi anak. Tiningnan lang nung babae kung maayos tayo at nakita niyang maayos tayo. Pinagmasdan ako ni Mutya, gaya ng ginagawa niya tuwing sinusuri niya ang mga bagay-bagay at saka siya nagdesisyon. Mas ayos pa tayo sa ayos. Pinaaga ko ang tulog niya, bumaba ako, at tumayo sa kusina nang nakatulala, nararamdaman ang isang lumang bagay sa loob ko na nag-iiba ng anyo, parang tubig na kumukulo. Hindi ko kailanman nalaman kung sino ang tumawag na yon.
at nag-iingat akong huwag kailanman sabihing alam ko. Nang gabing yon, nag-vibrate ang telepono ko. Si Dalisay, asawa ng kuya ko. Kape tayo. Huwag sa bahay nyo. Nagkita kami sa isang kapihan na may daanan ng sasakyan sa NLEX noong Huwebes, yung tipong walang nakakakilala sa amin. Mukhang hindi natutulog si Dalisay simula noong tagsibol. Hindi kami naging malapit, pero nagpadala siya ng tarheta sa ospital noong Abril, isang totoong tarheta na may sulat kamay na para sa pamantayan ng mga Reyes ay parang bayani sa giyera. Sa una, hinalulang niya ang kape niya at nagkwento ng mga walang kwentang bagay. Tapos tumigil siya at sinabing, "Ako ang nag-aasikaso ng mga libro, alam mo yan para sa opisina." Hindi marunong gumamit ng talahanayan ng gastos si Bayani. Iniusod niya ang isang kayumangging folder sa ibabaw ng mesa. Pinanatili niya ang dalawang daliri doon nang mas matagal kaysa sa kinakailangan. At ang nakita ko sa mukha niya ay hindi pilit o drama, kundi kalungkutan. Sa loob ay may mga kopya ng bangko mula sa kuwenta ng pundasyon. Mayo hanggang Hulyo, nilimbag sa bahay nila, bahagyang tabingi. Ipinaliwanag niya ito sa akin sa boses ng isang tagapagtala ng kwenta habang lumalamig ang kape ko. Isang 5 numerong deposito para sa isang bakasyon, para magplano sa isang pahingahan sa Laya. Ilan ang dumalo? 2. Apelyido, Reyes. Buwan ng hulog sa bagong Ford Raptor na pickup ni Bayani na nakalista bilang sasakyan sa negosyo. Isang resibo mula sa isang kontratista ng kusina, bayad ng buo mula sa pondo ng pundasyon. Paalala, pagpapaganda ng opisina para sa opisinang pinapatakbo ng mama ko sa mismong kusina kung saan ko natutunang sabihin ang salitang ayos lang. Kada linya, ang perang ibinigay para sa puso ng anak ko ay lumalabas suot ang bota ng kontratista. Tinanong ko si Dalisay kung bakit. Tumingin siya sa labas ng bintana sa paradahan ng matagal. Dahil nakaupo rin ako sa mesang yon, sabi niya, nung gabing nag-ensayo sila kung ano ang sasabihin tungkol sa'yo. At inisip ko, nanonood ang mga anak ko, dala rin ng mga anak ko ang apelyidong to. Tapos sinabi niya ang pangungusap na dadalhin ko sa bawat laban na susunod. Kung gagamitin mo yan, gamitin mo ng tama, hindi para manalo, kundi dahil tama. Nauna siyang umalis. Naiwan ako kasama ang folder at ang asul kong lalagyan. Pinagtabi ko sila. Ang mga numero niya at ang sa akin, magkadugtong na parang ngipin ng zipper. Naintindihan ko na hawak ko na ngayon ang lahat ng kailangan para tapusin ito. At hindi sapat ang mga papel sa ibabaw ng mesa para matapos ito. Ang papel ay potensyal lang. May kailangang magsara ng sirkito at magbayad kung anuman ang halaga ng kuryenteng dadaloy. Sa ilalim ng huling pahina ng folder, may nakakaipit na calling card. Isang pangalang pamilyar ako, Tala Cabral, Channel 7. Kung nasabihan ka na ng mahirap kausap dahil nagtanong ka lang ng maayos sa sarili mong pamilya, sumubaybay na kayo. Ang channel na to ay para sa atin ang mga mahirap kausap. Dahil ang ginawa ko gamit ang folder na yon ay nagkakahalaga ng nag-iisang pamilyang meron ako at gagawin ko ito ulit. May sariling bahagi si Tala Cabral sa Channel 7 na tinatawag na Bantay Yaman na kadalasang humahabol sa mga kontratista na tumatakbo tangay ang mga paunang bayad. Nagpadala ako ng email sa tip line noong Biyernes. Tumawag siya Lunes ng umaga bago ko pa maubos ang unang kape ko. Nagkita kami sa isang conference room sa opisina nila at inilahad ko sa kanya ang buong kwento, ang kampanya, ang ospital, ang mga mensahe, ang pundasyon, ang pangakong donasyon na hindi natuloy. Nakikinig siya ng 20 minuto nang hindi hinahawakan ang ballpen niya na natutunan kong ginagawa pala niya kapag seryoso at totoo ang istorya. Nang matapos ako, tahimik siya. Tapos sinabi niya ang bagay na nagpatiwala sa akin sa kanya. Ako yung gumawa ng magandang kwento tungkol sa kuya mo noong Marso. Sa Leko, malaking tseke, pamilya muna. Pinalabas ko yon sa ere. Tinapik niya ang mesa, kaya may responsibilidad ako rito. Pero diretsahan siya tungkol sa mekanismo. At nirespeto ko yon bilang taong sanay din sa mekanismo. Ang isang balitang ganito ay kailangan ng 3 paa. Kung hindi, babagsak ito. Una, dokumento. Meron ako niyan pagtutuos ng 2 pamilya. Pangalawa, malayang kumpirmasyon.
Formal na reklamo sa NBI Anti-Fraud Division at DSWD para sa ilegal na paghingi ng pera. Isang opisyal na dokumentong pwedeng banggitin ng silid-balitaan, hindi lang kwenta ng isang kapatid. Ipinaliwanag na sa akin nignang. Magtibay kung saan ipapasa ang reklamo. Bukas na ang porma sa computer ko ng 1 linggo, hinihintay lang ang tapang ko. At pangatlo, tiningnan niya ako tulad ng pagtingin mo sa isang tao. Bago ka mag-abot ng mabigat na bagay, isang pinagmulan na haharap sa kamera. Bilang opisyal na pahayag, may pangalan at mukha na pwedeng paniwalaan ng mga manonood. Mga taong may mukha, amihan, sabi niya. Kung hindi, tsismis lang to na may mga grapiko. Tapos itinanong niya ang tanong na iniiwasan ko. At hindi ito tungkol sa akin. Papayag ba si Mutya na humarap? Propesyonal ang pagkakatanong ni Tala, halos malumanay. Pero ang producer ng programa na kausap namin sa kabilang linya ang nagpalala dahil ginawa niya itong praktikal. Ang mga batang may sakit ang nagdadala ng kwento, sabi niya. Kahit 10 segundo lang ng bata, yung peklat siguro, maayos naman, hindi naman pinagsasamantalahan, sapat lang para makaramdam ng awa ang tao. Tiningnan ko ang telepono at naramdaman ang buong makinarya ng media saglit. Ang parehong gutom na nagtayo sa pagdiriwang, pero nakasuot ng ID ng mamamahayag sa halip na banda. At narinig ko ang sarili kong nagsabing, hindi nang may katatagan, na ikinagulat ko. Walang mukha, walang peklat, walang ospital. Ginamit na ang anak ko bilang kagamitan sa isang palabas. Hindi ako umabot dito para ilagay siya sa pangalawang palabas na may mas magandang pailaw. Naramdaman ang pagkadismaya sa katahimikan ng producer. Pinagmasdan ako ni Tala at may nagbago sa mga mata niya. Respeto, siguro, o pagkilala. Pero hindi niya ako binigyan ng maling pag-asa. Kung wala ang bata, mas mahirap ibenta ang istorya sa mga pinuno. Baka raw maikli lang ang ibigay na oras sa pag-ere. Baka maisantabi kapag may bagyo. Ganyan ang kalakaran. May isa pang pwedeng mangyari na ipinakwenta niya sa akin ng malakas. Kung makumpirma ng website ang pagnanakaw, ang mga pinigilang donasyon ay ibabalik sa mga nagbigay. Ang bawat pisong na ibalik ay pisong kailanman, ay hindi aabot sa pambayad sa ospital ni Mutya, kahit pangalan pa niya ang ginamit para malikom ito. At oras na lumabas ako bilang opisyal na pahayag, kahit anong pribadong kasunduan mula sa pamilya ko bayad danyos o abuloy mula sa konsensya ay magiging abo. Walang nagsusulat ng tseke sa taong tumistigo laban sa kanila. Inilatag niya ng diretsahan. Kung gagawin mo to, malamang mawala sa'yo lahat ng pera. Alam mo yon, di ba? Sabi ko sa kanya. Araw-araw akong nagbabalanse ng mga libro. Wala pa akong nakitang hanay kung saan nagbabayad ng tingi ang katotohanan. Halos ngumiti siya. Tapos mas naging malala ang buwan ng Hulyo. 3 bagay ang dumating noong linggong iyon, sa pagkakasunod-sunod na gusto ng mga sakuna. Schedule, bayarin, at banta. Tumawag ang ospital, kasama ang petsa ng pagpasok ng tubo sa puso ni Mutya, 2 linggo ng Enero, pagsusuri ng araw bago yon. Sumunod ang sobre ng bayarin sa koryo. Ang linya ng deposito ay makapal. Ilam 10,000, kailangang bayaran sa katapusan ng Disyembre. Nag-iipon ako para rito, parang nagtatanggal ka ng tubig sa lumulubog na barko gamit lang ang baso ng kape. At ang pinigilang kampanya ay nanatili doon sa kulay abong babala nito. Higit kumulang 850,000 ng kabutihan ng mga estranghero na kailanman ay hindi naaabot sa bata kahit sino pa ang manalo. At tapos ang pangatlong sobre makapal na papel, may pangalan ng law firm sa kanto, isang abogado ng katropa ni Bayani sa paglalaro ng golf. Isang cease and desist order. Kung patuloy kang gagawa ng mga peke at mapanirang pahayag tungkol sa Pundasyong Mutya Reyes, ang mga opisyales nito ay may karapatang gumamit ng lahat ng legal na hakbang. Binasa ko ito sa hapagkainan ko ng hating gabi. Hindi ko itatanggi na gumana ito sa loob ng ilang oras dahil doon naman ginawa ang mga sulat na yon. Hindi ito batas, isa itong pananakot, isang malamig na hangin ng malalaking estilo ng titik. Sinearch ko kung ano ang kalahating alam ko na at kinumpirma ko ito ng 2 beses, ang katotohanan ng depensa laban sa cyber libel. Ito na ang pinakalumang panuntunan sa batas. Hindi nila ako tinatakot dahil nagsisinungaling ako.
Tinatakot nila ako dahil nagsasabi ako ng totoo. Lampas alauna ng madaling araw, nawala ang takot ko at napalitan ng tapang. Nagtimpla ako ng tsaa. Ini-update ko ang talaan ng folder. Kung gusto nilang takutin ako, nahuli sila ng 1 dekada. Galing na ako sa pinakailalim ng hagdan ng ospital. Tapos, umilaw ang ilaw ng sasakyan sa bintana ng kusina ko. May sasakyan na pumasok sa garahe ko. Kay mama, pumasok siya ng walang katok dahil ang mga nanay sa henerasyon niya ay naniniwala na ang kampana sa pinto ay para lang sa mga hindi magkakamag-anak. Umupo siya sa mesa ko sa kusina at sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay ko, nakita kong tumanda ang mukha niya. Walang banda, walang malumanay na boses, si Luningning Reyes lang. 61, nakasuot ng pangginaw habang hawak pa rin ang susi ng kotse na parang kailangan niya itong gamitin pang takas anumang oras. Nakita niya ang folder pero hindi na siya nagtanong. Sa halip, kinwentuhan niya ako ng isang kwento na piraso lang ang alam ko. Nung namatay ang tatay namin 9 na taon na ang nakakalipas, nawalan pala ng bisa ang siguro niya sa buhay. Hinayaan lang niya itong mawala ng tahimik isa sa mga bagay na tahimik niyang pinakawalan. May utang na naiwan sa bahay, may bayarin sa libing, at 2 anak na kailangan pang tapusin ang pag-aaral. At gumising siya bilang isang byudang nagtatrabaho ng 60 oras sa isang linggo, pero laging may schedule kung kailan magpapakain ng mga bisita. Ang simbahan at mga kapitbahay ang nagpakain sa atin sa loob ng 1 taon, sabi niya. Natatandaan mo yung mga pagkain? Hindi mo naiintindihan kung bakit patuloy silang nagpapadala. Nagpadala sila dahil sa pangalan na binuo ko. Dahil pinlansya ko ang itim kong damit at ngumiti ako sa loob ng 9 na taon amihan. Reputasyon lang ang naging pensiyon ko. Sa isang mahabang sandali, nakita ko siya ng buo. Ang dalagang kinasal ng 20 anyos. Ang buyodang kinakwenta ang gastusin habang nakaupo sa simbahan. Ang babaeng natutunan na ang pagpapakitang mabuti ang tanging pera na hindi tumatalbog. Ang mama ko ay hindi isang halimaw. Isa siyang tagasunod. Naniniwala siya sa pangalan, tulad ng paniniwala ng iba sa Diyos. At ipinakain niya ang apo niya dito at tinawag itong responsibilidad. Tapos dumukot siya sa bag niya at naglapag ng kayumangging sobre sa mesa, 50,000 cash. Para sa operasyon, sabi niya. At sa tabi nito, ang pahayag sa media, may naka-highlight sa dilaw na papel sa tapat ng pipirmahan. Kunin mo yan. Pirmahan mo. Hayaan mong panatilihin namin kung ano ang bumubuhay sa atin. Tiningnan ko ang mama ko at sinabi kong hindi. Sa pinakamahinahon na paraang kaya kong sabihin. Sa pinto, huminto siya. Nang hindi lumilingon at sinabi niya ulit ito. Malumanay na parang dasal sa pagkakataong ito. Pangalan ang bumubuhay sa pamilyang to. 8:00 nagbubukas ang opisina ng DSWD at NBI. Nasa paradahan na ako ng 7. 55 kasama ang 2 lumalamig ng kape. At bandang tanghali, tapos na ang lahat. Umabot ng 40 pahina ang reklamo kasama ang mga ebidensya ang folder ko, ang mga kopya ng bangko na galing kay Dalisay, at ang kumpirmasyon ng ospital na wala silang natanggap na donasyon. At sa dulo nito, pumirma ako sa isang sinumpaang salaysay, sa harap ng isang notaryo publiko, asul na tinta sa ilalim ng salitang katotohanan, parang tatak ng pagtatapos ng lumang buhay ko. May mga pirma na pwede mong bawiin. Hindi kasama ito. At alam ko yon, habang gumagalaw ang ballpen ko ng walang pangangatog. Kinahapunan, nakaupo ako sa silid pulungan ng Channel 7 at pinirmahan ang ikalawang dokumento. Isang kasunduan sa panayam sa kamera na naglalaman ng mga kondisyon ko, pinirmahan ng producer nila dahil hindi na ako naniniwala sa laway lang. Walang video ni Mutya, walang litrato ni Mutya, walang maikling video niya sa kama ng ospital, walang pangalan ng paaralan niya, walang kahit ano na pwedeng makapagpatukoy kung nasaan ang anak ko. Binasa ni Tala ang mga kondisyon ko at inusod ito sa producer ng walang komento. Nagreklamo ng 1 beses ang producer. Kung wala yung bata, baka matanggal tayo sa pinakamagandang oras ng palabas. Sabi ko sa kanya, di matanggal. Kukunin niyo ang ina at ang kwenta ng gastos. Isinulat yun ni Tala. Sabi niya, iyon daw ang pangpatalastas na linya.
At tama siya. Inilabas ko ang kulay abong folder at ang asul na lalagyan ni Dalisay at inilapag ito sa mesa. Tumahimik ang kwarto, yung katahimikan na mararamdaman mo kapag may pabigat na inilapag. Biyernes ang kumuha ng video. Ipapalabas ng Martes, 10:00 ng gabi. Binalaan ako ni Tala na tatawagan ng kumpanya ang kuya ko at mama ko pagdating ng Lunes para kunin ang panig nila. Walang palihim na bigla ang panayam, kumakatok muna ang tunay na pamamahayag. Ibig sabihin, may 30 oras ang pamilya ko para gawin ang pinakamalala nila at may 4 na araw ako para tibayan ang loob ko. Mas malamig sa estudyo kaysa inaasahan ko at mas nakakasilaw kaysa sa araw. Nilagyan nila ng mikropono ang kwelyo ko at may isang lalaking nilagyan ng pulbos ang noo ko. At tapos, si Tala na lang, 2 kamera, at ang katahimikan na kayang bilhin ng pera. Una niyang itinanong ang mga numero dahil napagkasunduan namin na ito ang buto ng kwento. 5.6 milyon ang nalikom. 250,000 beson lang ang napunta sa pamilya ng bata. P1.25 milyon ang ipinangakong tulong sa ospital ng mga bata. Sinabi sa entablado habang nakatuksido na may kasamang palakpakan. At kailanman hindi nakarating sa ospital. Tapos inilabas sa screen ang mga pahayag na ipinrint ni Dalisay na tabingi sa kusina niya pero ngayon ay maayos na inilabas sa telebisyon. Ang deposito sa pahingahan na inilagay bilang bakasyon para magplano. Ang hulog sa truck na inilagay bilang sasakyan sa negosyo. Ang pagpapaayos ng kusina na inilagay bilang pagpapaganda ng opisina. Isang tagapagsalita mula sa DSWD at NBI ang nagkumpirma ng aktibong investigasyon. Kinumpirma ng website na pinigilan ang kampanya at ibabalik sa mga nag-donate ang pera. At tapos, may ipinakitang 2 text messages na pinalaki para sa kupin ng screen habang binabasa ko. Abala ako. Ikaw na bahala dyan. At, buhay naman siya. Huwag mo na siyang gawing problema namin. Sabi nila, sa lugar kung nasaan ang mga manang at si mama na naglalaro ng mahjong o nagmi-meeting sa parokya, tahimik na namatay ang ingay sa bawat mesa na parang mga bintanang pinapatay ang ilaw hanggang sa tanging tunog lang ng telebisyon at pagbagsak ng telepono ni mama sa sahig ang maririnig. Sa isang mamahaling kainan sa BGC, sinabi ng isang kliyente, "Bayani, hindi ba ikaw yan?" At mabilis na tumayo ang kuya ko. Bumagsak ang telepono niya kasama ng tinidor niya. 2 telepono, 2 sahig, sa iisang minuto. Sa sala ng bahay ko, narinig ko ang babae sa telebisyon na nagsasabing, "Lagi kong sinasabi ang salitang ayos lang buong buhay ko. Hindi pala yun ayos." At ang babaeng nakaupo sa sahig ay napanood ang sarili niyang sa wakas ay pinanindigan yon. Pinatay ko ang telebisyon at sobrang tahimik ng bahay. Kaya kong marinig ang tunog ng ref at nagsimulang mapuno ng mensahe ang telepono ko parang tubong sumabog. Pagsapit ng hating gabi, 240 na hindi pa nababasang mensahe. Hindi ko binasa ang mga yon noong gabing yon. Binasa ko lang ang mga pangalan ng nagpadala na sapat na para sabihin sa akin ang kwento. Ang mga pinsan na nakakita ng 2 malupit na mensahe sa ospital at walang sinabi ay biglang naging magaling magsalita. Nagmamadali magtipa, isang tita, 2 kumare, mga numerong hindi ko kilala at nakahalo sa baha ng mensahe. Ang mama ko, na tumatawag kada oras parang orasan. Hinayaan kong mapunta silang lahat sa mensaheng boses at pinakinggan sila sa hapagkainan nang nakapatay ang ilaw. Galit. Ang boses na sinira mo ang pamilya. Mga salitang tulad ng pagtataksil at walang utang na loob. Isang banta tungkol sa mga abogado na huli na. 11:30. Pagpigil sa pinsala. Nakakakilabot na kalmado. Mga salitang ginawa para ipasa sa ibang tao maling pagkakaintindi. Wala sa tamang kahulugan. Inaayos sa loob ng pamilya. At tapos, 1:15 ng madaling araw. Isang boses na hindi ko kailanman narinig lumabas sa bibig ng mama ko sa loob ng 34 na taon. "Maliit, hindi plansado. Amihan, parang awa mo na." Yun lang ang buong mensahe. Nakaupo ako sa dilim habang umiilaw ang telepono ko at gusto kong maging tapat sa inyo. Yung isang yon, muntik na akong maabot. Handa ako sa galit niya, pero ang parang awa mo na ay wala sa bokabularyo ko.
Naglakad ako sa pasilyo at tumayo sa pinto ni Mucha at pinakinggan ko siyang huminga. Ang malalim, pantay, halos nakakabagot na himala ng paghinga ng isang bata na ang inayos na puso ay tahimik na ginagawa ang trabaho nito sa dilim. Ang tunog na yon ang dahilan kung bakit ko ipinagpalit ang lahat. Sulit ang halaga. Pagbalik ko sa kusina, binuksan ko ang pangkatang palitan ng mensahe sa huling pagkakataon. 14 na pangalan, ang buong listahan ng mga Reyes, ang lugar kung saan ako nagpadala ng isang litrato at nalaman kung ano ba talaga ang pamilya ko. Hindi ako nagtipa ng paalam, walang bersyon noon na hindi para sa kanila. Pinindot ko ang umalis sa usapan at nagtanong ang screen kung sigurado ba ako. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, sigurado ako. Pagsapit ng Miyerkules ng umaga, kumalat na ang balita. Inilabas ito ng isang pambansang palabas sa umaga ng 40 segundo sa programa nila. Ipinost ng mga sikat na pahina sa Facebook ang mga kopya ng screen ng mga mensahe at binabasa na ng mga estranghero sa iba't ibang probinsya ang sinabi ng mama ko habang nag-aalmusal sila. Yun pala ang nakita nila sa balita. Ang mga konsekwensya ay hindi dumating na parang kidlat, kundi parang mga papeles na siyang totoong paraan ng karma. Naglabas ng pahayag ang opisina ng kuya ko na nagsasabing hindi kinakatawan ang aming mga halaga at tahimik na tinanggal ang mga listahan niya. Ang paskilan sa NLEX ay napalitan ng patalastas ng kutson na Uratex matapos ang isang buwan. Inanunsyo ng pundasyon ang sarili nilang pagkabuwag bago pa ito piliting isara ng gobyerno upang maiwasan ang pagkaantala sa paggaling ni Mutya. Isang pangungusap na ipapakuwadro ko kung naisasabit lang sana ang kabalintunaan sa PADA. Ang pinigilang kampanya ay naresolba gaya ng babala ni Tala, na ibalik sa mga nag-donate. Ang bawat piso ay bumalik sa pintong pinasukan nito. Pinanood kong bumagsak sa zero ang kabuuan at nakaramdam ako ng kakaibang ginhawa. Kailanman ay hindi umaktong pera ang pera sa pamilya namin. Mas mabuting umuwi ito ng malinis. At tapos noong Huwebes, tumawag si Geneng, magtibay mula sa ospital at may ngiti sa boses niya na hindi niya sinusubukang itago. Tumatawag daw ang mga nagbigay ng tulong sa serbisyong panlipunan ng ospital buong linggo. May hawak na sulat ng pagbabalik ng pera. Nagtatanong kung may paraan daw ba na makapagbigay para makaabot talaga sa bata. Mayroon. Lagi namang mayroon. Ang pondo ng tulong sa pamilya ng unit para sa puso pinapamahalaan ng ospital, sinusuri at direktang inilalagay sa bayarin ng pasyente. Walang ni isang sentimo ang dadaan sa kusina ng kahit na sino. Pagsapit ng sumunod na Biyernes, nakatanggap ang pondo ng sapat na donasyon na nakapangalan kay Mutya, sapat para mabayaran ang deposito sa Enero, ang natitirang bayarin at may sobra pa para sa pamilyang susunod na makakagusto ng tulong. Bumalik ang pera para sa anak ko. Tumanggi lang itong dumaan sa kamay ko o sa mama ko o kahit kanino. Mabuti. Yun naman ang punto. Nalaman ko rin kalaunan na ang pangalan ni Nars Bituin, ang nurse sa silid alagaan, ay nakalista ng 2 beses. Una noong Abril, gamit ang totoong pangalan niya. At pangalawa, noong Hulyo, sa ilalim ng alias na tagabilang ng Baldosa. Nakatanggap ng operasyon sa tubo sa puso si Mutya sa 2 linggo ng Enero. Kung ano ang pinangako nila, yun ang nangyari na sapat na para sa hinihingi ng medisina. Isang ugat, isang lobo, 2 gabi, at umuwi na pagdating ng Biyernes, na adik sa tsokolateng inumin, at may nakadikit sa talaan niya na nakasulat kampeon. Ipinakita sa akin ni Doktor, di makulangan ang mga litrato pagkatapos. Lumuwag na ang paninikip, nasa tamang numero na, at ginamit ang salitang pinakamahusay na para sa kanya ay parang nanalo na sa loto. Sinalubong kami ni Gnang. Magtibay sa bulwagan sa araw ng paglabas na may dalang mga papel na ayos na. Bayad na ang deposito, bayad na ang natitirang bayarin, at ang ngiti niya ay hindi nakatago. Noong tagsibol, isinara ng NBI at DSWD ang investigasyon nila tulad ng inaasahan kapag hindi na maitanggi ang mga numero at pagod na ang mga abogado. Isang kasunduan, ibinalik ang pera sa gobyerno bilang pondong pambayad pinsala, formal na patay na ang pundasyon, at parehong pumirma ang mama at kuya ko na hindi na sila kailanman hihingi ng donasyon sa publiko. Ang mga pangalan nila,
ang mismong pangalan nila, ay nasa isang talaan na nagpapatunay noon. May mga araw na nakakalungkot ang linyang yon. May mga araw na nararamdaman kong tama lang. At kadalasan, pareho ko itong nararamdaman. Nagpasa ng pagpapawalang bisa ng kasal si Dalisay noong Marso at lumipat siya kasama ng mga anak niya sa kabilang kanto lang mula sa amin. Naghahalin-hinan kami sa pagsundo sa mga bata sa paaralan ngayon, na siyang tahimik na patunay kung ano talaga ang ibig sabihin ng pamilya. At isang hapon noong Abril, halos eksaktong isang taon mula noong litrato na yon, may dumating na sobre na sulat kamay ng mama ko. Walang paghingi ng tawad sa loob. Alam kong hindi na ako dapat umasa, pero umasa pa rin ako. Nakangiti ang anak ko sa harap ng tarheta para sa Pasko ng pagkabuhay at sa likod nandoon ang magandang sulat kamay ni Mama dahil kahit ang kanyang pagiging malambing ay kailangang dumaan sa makinarya niya. Reyes ka pa rin. Nakatayo ako sa estante ng matagal. Tapos kinuha ko ang kulay abong folder. Nakasulat ang mutya. Lahat-lahat. 4 pahina ng digmaan na walang may gusto. Inilagay ko ang tarheta sa pinakahuling pahina, sa likod ng sulat ng kasunduan at isinara ko ito. Hayaan mong tumira ang pangalan sa loob ng taguang yon. Nakatala at tapos na. Hindi naman tungkol sa pangalan ang folder na yon. Tungkol ito sa bata. Lagi namang ganon. Sa bahay ko na ginaganap ang tanghalian tuwing linggo ngayon. Nagsimula lang ito bilang minsanang okasyon at naging tradisyon. Isipin nyo, ang unang mainit na linggo ng Mayo, ang maliit kong mesa, may kaldereta dahil may mga nakasanayang dapat ipagpatuloy. Nakatuping mga serbilyeta dahil ganoon din ang iba. Nagdadala signang. Magtibay ng leche flan na nauubos din agad bago maglunes. Dumadaan si Nurse Bituin mula sa trabaho niya kapag kaya niya, suot pa rin ang kanyang uniforme, at hinahayaan niyang pakinggan ni Mucha ang sarili niyang puso gamit ang stethoscope na iniregalo niya noong Pasko. Puno naman sa maingay na dulo ng mesa si Dalisay at ang 2 anak niya, wala ni isang matandang upuan na nakalaan sa mga taong kadugo ko. At bawat upuan ay inuokupahan ng taong nandun sa silid-hintayan, sa kapihan, sa bulwagan, sa labasang pang-emerhensiya. Tiningnan ni Mutya ang mesa noong linggong yon. Binibilang ang mga ulo gamit ang tinidor niya tulad ng pagbilang niya sa lahat at inianunsyo ang natuklasan niya. Dumating ang lahat. Balita ko. May isang malaking pagdiriwang raw sa kabilang bayan noong buwan ding yon. Ibang dahilan, parehong bulwagan, parehong ilaw. Hindi humihinto ang makinaryang yon. Nagpapalit lang ng gagamitin. Pero hindi na ito tatakbo gamit ang anak ko. Hindi na ito tatakbo gamit ako. Habang tumatawa, nasagi ni Mutya ang baso ng gatas niya. Isang puting lawa ang kumalat papunta sa kaldereta. Ma, ayos lang, anunsyo niya. Sabay dampot ng serbilyeta. At ang buong mesa ay natigilan ng sandali sa pagkarinig ng maliit na linyang yon sa bibig niya. Lumuhod ako sa tabi ng anak ko, kapantay ng mga mata niya. At sinabi sa kanya ang nag-iisang bagay na alam ko ngayon na hindi ko alam 1 taon na ang nakakalipas. Hindi anak. May mga bagay na hindi ayos at pwede nating sabihin yon dahil ang pamilya ay hindi ang mga taong kapareho mo ng pangalan. Ang pamilya ay ang mga taong nandyan noong nag-iingay ang mga makina sa ospital. Pinag-isipan niya ito tulad ng pag-iisip niya sa lahat. Tapos tumango siya. Pinunasan ang gatas at humingi pa ng kaldereta. Yan ang kwento ko. Isang litrato, 2 mensahe na hinding-hindi ko na mabubura sa isip ko, at isang 10:00 ng gabi na balita na nagkakahalaga ng pamilyang pinagmulan ko at nagbalik sa anak ko ng kanyang puso. Kung ipinaalala nito sa iyo ang isang silid-hintayan na pinaghintayan mo ng mag-isa, itipa ang salitang nandito sa mga komento. At kung may mahal ka sa buhay na kailangan ng pahintulot para tumigil sa pagsasabing ayos lang, ibahagi ito sa kanila. Sumubaybay sa kwento ng kalmado't tahimik at magkita-kita tayo sa susunod na kwento.